96.9% sa ating mga viewers ay hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Disclaimer: this channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purposes. So what's up guys? So welcome back po sa panibago nating videos, and for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano tayo kumita gamit ang application na Binance. So mai-download nyo po ito sa Play Store, legit application po ito, nasa Google Play po ito. So kung wala kayong account, ibibigay ko yung link nito sa description para magkaroon din kayo ng earn kapag gagamitin nyo po yung referral link natin. Yun dito sa ating shortcut, meron tayong referral earn. So gamitin nyo po yung referral link natin sa Binance kung wala pa kayo. So wag natin itong patagalin guys. So dito meron tayong I don't have crypto asset. So meron tayong P2P trading. So gagamit po tayo at bibili tayo ng USDT gamit yung GCash, o kung meron kayong Paymaya pwede, or any bank. So pipiliin natin yung P2P trading para magkaroon tayo ng balance dito sa ating Binance. So i-click lang yung confirm. Andito guys, bibili tayo, may nakalagay na buy. Andin yung payment methods natin is GCash. So pwede bank transfer, Maya, or anumang bank kung meron kayo. So sa akin is GCash kasi yun lang po ang meron ako, and then click natin yung confirm sa baba kapag meron na kayong napiling payment method. So dito guys sa USDT, may nakalagay dito sa limit na 20,000. Kung malaki po yung limit or yung ibabay nyo, mababa yung bilihan or presyo ng USDT. So kapag mababa lang yung pera nyo, like for example 500 pesos, so nasa baba po yung limit natin na makikita. So makikita nyo sa pinakamataas 10,000, 2,000, 5,000, 50,000. So mataas po yung price kapag mababa lang po yung ikakapital natin. So for example 500 pesos, ayan, so yung price niya is 66.65. So mahal po siya guys kasi nga wala tayo gaanong malaking pera. So kung meron kayong budget, so dun kayo sa pinakamababang presyo, sa pinakamataas. And then after that, i-click nyo po yung, i-scroll down nyo po, and then magwasa kayo ng feedback kung maganda po yung pagbilan nyo ng USDT. So ingat-ingat pa rin kayo sa pagbili ng USDT. Ayan, so buy USDT, i-type nyo lang po yung amount, and then dito i-click nyo po yung make payment. So 1,200 po yung nilagay natin, and din yung total quantity na matatanggap natin na USDT is 18 USDT. So mali po yan guys kasi 66 po yung napili natin. Dapat po yung pipiliin natin is yung pinakamababang price. So for example, nasa 56 or 55, yun po yung maganda. Huwag po yung 66. Kasi 500 pesos lang po yung puna natin pero naging 1,200. Ayan, so i-click natin yung inbox dito guys na nakataas. And then pwede nating i-chat po yung may-ari dito na pagbibilan natin ng USDT. So pindutin nyo lang po yung make payment, and then punta kayo sa GCash, and then i-send nyo lang po yung exact amount na nilagay nyo doon. Ayan, so after nyo po maglagay, ilagay nyo po yung amount na 1,200 pesos. So wag nyo po pasubrahan guys. Kung ano lang po yung itinatype nyo doon or yung amount, yun lang din po yung isi-send nyo. So 1,200 isend po sa may-ari. Ayan, then screenshot nyo po guys. Then after po mag-screenshot, i-send nyo po doon. Yan, dito. Then pindutin lang po yung plus, and then click yung album. Then click yung allow. And then send po yung screenshot na nakapagbayad na kayo. Ayan. So pagkatapos niyan guys, hintayin nyo lang po na i-release po yung USDT. So make payment, and then transferred, notify seller. So pindutin nyo lang po yan. Then I have read and understood the above information. Then click yung transferred. Then transferred. Ayan. So once na notify na po yung seller natin, automatic po i-release ni seller yung binibili natin na USDT.
So, ayan, releasing po yan guys. Ayan, boom. So, 18 USDT po yung nabili natin. So, pwede kayong mag-feedback sa may-ari. Ayan, so para ganahan din po si seller. Ayan, so pwede kayong mag-komento or mag-rate. Ayan, strongly agree 5. So, nasa inyo pa rin guys kung gusto niyo mag-feedback sa seller. So, ayan, click natin yung done and i-press lang po natin yung back, then refresh. Ayun, so meron na tayong balance na 18.96 na USDT. So sa spot natin guys is 0 pa po siya, and then dito lang po yan mapupunta sa funding. Yung funding natin at saka yung overview ay parehas lang po yan. So once na nakapag-buy na tayo ng USDT, napupunta po yan sa funding. And then syempre, kailangan meron tayong balance sa spot wallet natin. So i-transfer natin yung funding natin papunta sa spot wallet. So pindutin lang yung transfer, punta ka sa funding, and then kailangan from funding to spot wallet. So pindutin nyo lang po yung icon na switch. And then USDT max natin is meron tayong available na 18 USDT na ayan, USDT. So click lang yung confirm transfer sa baba para mailipat po yung pera natin sa funding papunta sa spot. Ayan, so meron tayong 18. So i-max natin 'yan. 18, then click yung confirm transfer. Ayan, so transfer successful 18 USDT. Click lang po yung okay. Then nandito na po 'yan sa spot. So kanina 0 pa po yung spot, karon yung ngayon yung funding is 0 na, ibig sabihin napunta na po sa spot. So once na ilipat na po yung pera or yung USDT natin sa spot, pupunta tayo sa home. Pindutin nyo lang po yung home sa baba, and then pindutin yung left side upper, yung katabi ng my search icon, ayan. And then pindutin natin yung more services, and then scroll down natin. Din hanapin po natin yung trade and then convert. Then from USDT guys, meron tayong 18 USDT. I-convert natin into Litecoin. So diyan naman po tayo papunta sa ating Litecoin. So type nyo lang yung L, then yung LTC. So max natin sa 18 USDT. Max natin, yan yung LTC na makukuha natin is 0.25424847 LTC. So again guys, transaction fees is wala pong bayad. No fees po yan. So napakadali lang mag-convert ng USDT to LTC. So pindutin yung convert, ayan, then conversion successful. So pwede kayong mag-view history or pwede kayong mag-back home. Then pag successful na po guys, press nyo lang po yung back. Then pwede kayong mag-view history. Ayan, so convert natin yung order history natin. Then back lang po, back. Then balik tayo sa ating wallet guys, pagkatapos natin mag-convert. So yan po, pag nag-refresh tayo, lalabas yung marketplace. So i-X nyo lang po yan guys. Punta tayo sa ating wallets, and then balik tayo sa ating spot. And then after that guys, pindutin nyo lang po yung LTC or Litecoin para makapag-withdraw tayo. So click lang po yung okay, and then withdrawal sa baba. Ayan, so meron tayong spot balance na 0.47 na LTC or Litecoin. So pindutin yung withdrawal and then send via crypto network. So yan po yung piliin natin guys. Then your account is state and kapag nag-change kayo ng password, so magkakaroon siya ng disabled ng withdrawal. So kailangan wag kayong mag-change password para makapag-withdraw kayo. Ayan, so after that guys, pindutin natin yung LTC your max. Ayan, available meron tayong 0.47. Then yung network is piliin natin yung Litecoin. Ayan, so kailangan meron tayong transaction fee or network fee na 0.001. So wag niyo po isagad guys. I-minus po natin yung 0.001 na transaction fee. Ayan, after that, pindutin natin yung Terlo app, or kung wala kayong app, pwede kayong dumiretso sa website. Ayan. So punta kayo sa make a trade, then pindutin nyo lang po yung choose the crypto you want to sell. So LTC or Litecoin po yung pipiliin natin. Ayan, din i-type po natin yung ito 0.476. Kailangan i-minus po natin yan guys ng 0.001 kasi hindi po yan mag-process kapag
sinagad nyo po yan kasi may transaction or network fee na 0.001. And then after that ma-type, pindutin nyo lang po yung cell and then ito po yung lalabas yung exchange information. So, i-copy nyo lang po yung LTC para hindi kayo magkamali and then click yung paste. Ayan. Then, yung address to this address, i-copy natin para hindi kayo magkamali. Then, i-paste natin dyan. And then, pindutin yung withdraw sa baba kapag na-insakto na po. Ayan. So, double check nyo po kung tama yung exact amount. Then, screenshot nyo po guys. Then, payment ID, wag nyo kalimutan. I-copy-paste nyo yan. Ilagay nyo sa notes. And then, tandaan nyo yan mamaya para pag na-check nyo yung status ng iyong withdrawal. Then, after that, click natin yung withdraw. Then, click natin yung confirm sa baba para makuha natin yung Litecoin and ma-transfer natin sa Terlo app or Terlo website. And then, after that, click natin yung confirm kapag tapos na po kayo mag-double check. Then, additional verification, kailangan merong authentication app at saka email. So, yan po yung kailangan natin guys. And then, pag success na po yung dalawang verification natin, then mag-proceed na po yan sa withdrawal processing. Then, click natin yung view history. So, ganun lang po kadali guys kung paano ang tamang pag-trade dito kay Binance and paano tayo kumita ng income kahit nasa bahay lamang. So, withdrawal processing na po yan. Nasa history natin. Then, maghihintay na lang po tayo ng ilang oras. So, minsan, madali lang minuto. So, pwede nating i-check yung status natin, payment ID. I-copy-paste lang. And then, dito sa baba, check payment status. Payment ID, i-paste dito. And then, click natin yung check. So, yan po guys, yung left to pay natin, 42.45. Then, you will get 42.45. So, yun po yung makukuha natin guys. Yung nakalagay dito sa baba, yung you will get 42.45. So, yun po guys, yung makukuha natin at mapupunta sa PayPal. So, ilagay nyo lang po yung active PayPal email nyo guys. So, kailangan active. Wag yung bagong account or bagong kagagawa lamang guys. Kasi minsan sa PayPal ay nag-hold po yan kapag bago pa lang yung account mo. So, kailangan meron yan transaction history. Then, after that guys, ayan. So, magno-notify si Binance na withdrawal successful. Ayan guys. So, pag ganyan guys, ibig sabihin, successful na po yan. So, i-check natin sa ating Binance and then, ayun, wala na po yung balance natin. Ayan po guys. So, naging 1 na lang po siya. So, again guys, ito po yung tutorial natin ang tamang pagtitrade dito kay Binance. So, as you can see guys, nagbabago po yung numbers natin kasi depende po yan sa palitan. So, minsan tataas po yung palitan dito sa Binance, minsan bababa. So, ganun lang po yan yung paraan natin guys. So, pwede nyo po yung i-check ulit-ulit guys dito sa ating payment status. Check nyo lang. Huwag nyo lang kalimutan yung payment ID. I-screenshot nyo lang or copy-paste sa notes para hindi nyo makalimutan. So, yun lang po guys. So, kung may katanungan kayo sa ating video guys, pwede kayong mag-comment or pwede nyo akong i-PM guys sa ating personal Facebook account or pwede nyo akong i-comment dito sa ating mismong video. Ayan, so transaction natin statistic for this week, 30% po yung personal rate and the number of transaction is per isang beses pa lang. Ayan, so 42 yung receive funds natin for PayPal. Then $9.78 yung earnings natin. So unang transaction natin to guys. So ganun lang kadali guys kung paano natin i-trade yung pera natin and then i-check natin yun sa PayPal ng ilang oras or minuto yung balance natin. Dito natin makukuha. Ayan, magno-notif din po yan guys. Ayan, dito. So na-transfer na daw po sa ating PayPal yung $47 na natanggap natin. So i-double check nyo po. Then, dito na sa ating PayPal balance, ayan. So, 2,398 yung natanggap natin. So, ganun lang kadali, guys. So, kung may katanungan kayo sa ating video, pwede kayong mag-comment or mag-PM sa atin.